Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. Ang mga bagay na tumutugon sa kagustuhan at pangangailangan ng tao ay may hangganan. At dahil sa walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao, nabuo ang konsepto ng economics. Ano ba ang kahulugan ng economics at saan ito nagmula? Ito ay nagmula sa salitang Griego na oikonomiya, na ang oikos, ibig sabihin ay bahay, at ang nomos naman ay pamamahala. Kung pagsasamahin ito ay magiging oikonomiya, ibig sabihin ay pamamahala ng sambayanan. O sa wikang Ingles, ang household management. So ano ba ang ibig sabihin ng economics? Ito ay isang sangay ng agham panlipunan na nag-aaral kung paano tutugunan ang tila walang katapusan o walang hanggan na pangangailangan at kagustuhan ng tao gamit ang limitadong pinagkukunang yaman. At narito ang mga unang nagpalaganap ng kaisipan ng economics. Una, si Xenophon. Sa kanyang sinulat na Oikonomicus siya nakilala at ang focus niya kailangan sa isang lipunan ay mayroong mabubuti mamahala o magandang pamumuno. Pangalawa naman, si Plato. Sa kanyang sinulat na The Republic naman siya nakilala. Ang focus niya ay sa division of labor. Sa division of labor, so kailangan ang lahat, sa bawat division, is mayroong specialization. So, ibig sabihin na, halimbawa, specialization mo ay tungkol sa law or tungkol sa education. So, may iba't ibang division ang bawat manggagawa. Pangatlo, si Aristotle. Ang kanyang focus naman ay mga pribadong pagmamay-ari. Pang-apat, ang mercantilist. Ito ay tumutukoy sa paglikom ng yaman tulad ng ginto, pilak, at lupa. At ang panglima ay si Francois Quesnay. Pagbibigay ng halaga sa kalikasan at wastong paggamit ng likas na yaman ang kanyang ideya patungkol sa economics or economics. Ngayon ay tukuyin natin ang mga ekonomista na nagbigay ng opinyon sa economics. Una, si Adam Smith. Siya ang tinuturing na ama ng klasikong economics dahil sa kanyang pangunguna na ipaliwanag ang mga prinsipyo ng ekonomiya at ang daan tungkol sa pag-unlad ng isang bansa. Nakilala siya at siya ang nagpahayag sa doktrinang laissez-faire or all let alone policy. Isang pilosopo at profesor na economics mula sa Scotland. Sa kanyang ideya sa laissez-faire or let alone policy, so sinasabi ni Adam Smith na kailangang hindi makikialam ang pamahalaan sa bawat negosyo o sektor na lipunan. So, para siya kahalintulad ng kapitalismo na ang lahat ay may karapatan na magnegosyo. So, dito kay Adam Smith, sinasabi lang niya or focus lang niya is kailangan hindi nakikialam ang pamahalaan sa anumang desisyon ng mga pribadong sektor ng lipunan. Pangalawa, si David Ricardo. Ayon kay David Ricardo or David Ricardo, naniniwala siyang darating ang panahon na hihina ang pag-unlad ng mga kapitalista. Hihina ang produksyon ng paggawa dahil kakaunti ang lupa at likas na yaman. Lumalaki ang populasyon kasabay ng paggamit at paglaki ng mga pangunahing pangangailangan ng tao, lalo na sa pagkain. Ang mga lupang dating hindi nagagamit ay pakikinabangan ng tao upang matugunan ang mga pangangailangan. So sinasabi lamang po ni Ricardo, isang ekonomista, na ang kanyang focus ay sinasabi niya na sa pagtaas ng dami ng bilang ng tao ay pag-unti ng mga likas na yaman na pwedeng gamitin para ma-supply or matugunan yung pangangailangan ng tao, lalo na sa pagkain. So, ibig sabihin, pag marami ang kumukonsumo, uunti yung likas na yaman at magiging kakaunti na yung mga kapitalista. Kasi kakaunti na yung mga likas na yaman na kanilang gagamitin sa paggawa ng mga produkto. Pangatlo, si Thomas Robert Malthus. Binigyan din niya ang mabilis na paglaki ng populasyon. Nakilala siya sa kanyang Malthusian theory.
Sa Malthusian theory, ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa sa supply ng pagkain na nagdudulot ng kagutuman ng bansa. So, ibig sabihin niya, so parang may kahalitulad din kay David Ricardo sapagkat ang focus nila ay yung paghalimbawa, lumaki na yung bilang ng populasyon kay David ay kakaunti na yung mga pagkukunang mga likas na yaman. Dito naman kay Thomas Robert Malthus, so paglaki ng populasyon ay kakaunti na yung makukuha na supply ng mga produkto kasi kakaunti na yung mga pagkukunan na mga likas na yaman. Lalo na sa pagkain kasi once na nag-unti yung likas na yaman or yung mga likas na yaman or mga salik sa paggawa ng produksyon, ibig sabihin ay kakaunti na yung mai-supply nila sa lipunan o kakaunti na yung mga magagamit or makukonsume ng mga tao. Kasunod is si John Maynard Keynes, the father of modern theory of employment. Nakilala siya sa aklat na General Theory of Employment, Interest, and Money na inilathala noong 1936. Ang ideya ni Keynes, ang pamahalaan ay may malaking gampanin sa pagpapanatili ng kabalansihan ng ekonomiya sa pamamagitan ng paggastos ng pamahalaan. Kasunod naman ay si Karl Marx, ama ng komunismo. Nakilala si Karl Marx sa kanyang aklat na Das Kapital. So ano pa pag sinabi nating komunismo? Siya ay naniniwala sa pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay ng tao sa lipunan. So ibig sabihin, para kay Karl Marx ay pantay-pantay lamang ang tao sa lipunan. So ibig sabihin na hindi lamang pwede ang mamuno sa pribadong sektor ay isang individual or hindi lang pwede na mamuno sa isang sektor ay pamahalaan. So lahat ng sektor ay mamumunuan ng isang lipunan. Ngayon ay talakayin natin ang dalawang mahalagang dibisyon ng economics. Nariyan ang microeconomics at ang macroeconomics. So microeconomics muna tayo. Salitang Griego na micro o maliit. Pag-aaral na maliit na unit ng ekonomiya. Micro ibig sabihin ay maliit. Samantalang ang macro naman ay salitang Griego na macro o malaki, pag-aaral na malaking unit ng ekonomiya. Ang microeconomics, ito ay tumutukoy sa desisyon at galaw ng bawat sambahayan at negosyo o bilang ng mga mamimili o taga-tinda. Ito ay nakatuon sa bawat individual, maliit na unit ng ekonomiya. Bawat individual na unit katulad ng sambahayan, bahay kalakal at industriya. Ang bawat individual at ang kanilang mga desisyon ay sadyang napakahalaga sa pag-intindi ng ekonomiya. Pangalawa, ang macroeconomics. Ito naman ay sumusuri sa pangkabuuang ekonomiya ng isang bansa. Gayon din sa mga issue na nakaka-apekto rito tulad ng kawalan ng hanap buhay, inflasyon at patakarang pisikal at pananalapi. Ngayon talakayin natin yung konsepto ng economics. Bawat araw ay kumukonsumo ang tao upang matugunan ang kanilang pangangailangan at kagustuhan at mayroon tayong tinatawag na economic goods at free goods. So ano ba yung pinagkaiba ng economic goods at free goods? Ang economic goods ay tumutukoy sa lahat ng bagay na may halaga o kinakailangan ng pera bago makonsumo, katulad ng pagkain, damit at bagay. Samantalang mayroon din tayong free goods. Ito ay tumutukoy sa mga bagay na kinukonsumo natin na walang bayad tulad ng init ng araw at hangin. Ngayon, ano ba yung tinatawag nating pangangailangan at kagustuhan? Madalas mabanggit sa pagpapakalugan ng economics ang salitang pangangailangan at kagustuhan. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Ang pangangailangan, ito ay tumutukoy sa mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. May mga pangunahing pangangailangan tayo na tinatawag ng mga basic needs at ito ay ang pagkain, damit at bahay. Samantalang ang kagustuhan naman ay tumutukoy sa mga bagay na hindi masyadong kailangan ng tao upang mabuhay. Marahil ang mga ito ay mabibilang lamang
sa luho ng tao. Yan ang mga halimbawa, gadget, relo o mga alahas. Ngayon ay dumako tayo sa kakapusan at kakulangan. Ano ba yung pinagkaiba ng dalawang ito? Ang kakapusan o scarcity ay isang kondisyon kung saan ang mga pinagkukunang yaman ay limitado upang makalikha ng mga produkto at matugunan ang walang hanggang kagustuhan ng mga tao. Samantalang ang kakulangan o shortage ay bagay na panandalian lamang, katulad ng pansamantalang pagkawala ng produkto sa pamilihan, at kapag nais sa ayos na supply, maaari nang mawala ang kakulangan. Ang economics ay agham palipunan dahil sinusuri nito ang kalagayan ng tao at lipunan. Pinag-aaralan dito ang mga kilos at pagsisikap na ginawa ng tao upang matugunan ang mga pangangailangan at mapaunlad ang ekonomiya. Dahil sa tao at lipunan ang sentro ng economics, may kaugnayan ito sa iba pang asignatura at agham panlipunan. Isa-isahin po natin. Economics at agham pampolitika. Pag-aaral ng mga balangkas o struktura ng pamahalaan, mga tungkulin, responsibilidad at mga batas na itinakda ng pamahalaan ay mahalaga sapagkat ang lahat ng ito ay may epekto at impluwensya sa pamumuhay at kabuhayan ng bansa. Economics at kasaysayan. Ang economics at kasaysayan ay magkaugnay sapagkat ang gagawing desisyon ngayon ay pamumuhay ay ibabatay sa nangyari sa nakaraan. Economics at sociolohiya, pinagmulan na struktura ng ating lipunan, mga kilos ng tao, bunga ng batas, gawi, paniniwala, belief, at kultura na umiiral sa lipunan ay nakakaapekto sa uri ng hanap buhay na gagawin ng tao. Economics at etika, ang kaalaman ng mga tama at maling ginagawa ng tao, disiplina at wastong moralidad ng tao ay malagang elemento na kailangan tagulayin ng bawat mamamayan upang mapaunlad ang ekonomiya. Kasunod, ang economics at geography o geografiya, magkaugnay ang economics at geografiya sapagkat anumang pangyayari ang maganap sa kapaligiran ay nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. Kasunod, economics at natural science, magkaugnay ang dalawang ito sapagkat ang mga pagbabago sa kalikasan ay nakakaapekto sa kabuhayan ng mga mamamayan at ng bansa na siya pinagtutuunan ng economics. Kasunod, ang economics at biolohiya, ito ay mga bagay na ikaugnay sa economics dahil ang mga bagay na may buhay tulad ng tao, hayop at halaman ay kailangan sa ekonomiya. Kasunod, sa chemistry naman, magkaugnay ang dalawang ito sapagkat ang pag-aaral ng iba't ibang kemikal ay kailangan sa paglikha ng isang bagay o produkto. Sa pisika ay tumutukoy sa pag-aaral ng mga bagay at enerhiya. Ang anumang teknolohiya na ginagamit sa paggawa ng mga produkto at serbisyo ay binibigyang pansin ng agham ng pisika. Sa matematika naman, sa tulong ng mga graphs, charts, at mathematical formula or equation, ay mas madaling maunawaan ng mga ekonomikong kaganapan tulad ng pagtaas ng presyo, paglaki ng produksyon, tamang pagbabayad ng kita at